Hi guys, welcome to this channel. This reading is for air signs. Libra, Gemini, Aquarius, energy of air signs around this time. Meron kang nilet go at meron kang nirelease. Ano itong nilet go at nirelease mo? In your air signs. Yung pagiging reckless, yung padalos-dalos, yung pagiging padalos-dalos, yung pagiging immature. Yeah, ni-release mo, no? And now you're stable and secured and mature na and mag-isip, responsible, ganyan naman mature mag-isip, no? Responsible and a good provider, reliable. So see, ito clarification na naman and you are starting to live life na na-enjoy mo na yung fruits of your labor kasi magkakaroon na ng maraming bunga, maraming kita ang iyong pinaghirapan or yung labor mo or efforts mo. So, ang dami. Merong mga natutupok, merong mga nadidestroy, o may nadidestroy spiritually, kasi 16, spiritually, no? Spiritually, nadidestroy sila through spiritual. Ano itong mga nadidestroy na to through spiritual? Three of Swords. Ex mo. May nanunupok sa kanya spiritual, through spiritual na gawain. Kaya nalulungkot ngayon, uncontented. Namuhay siya ng hindi contented. At itong mga nandidestroy sa kanya, nagre-rejoice, no? Sa inyong ex, nagre-rejoice kasi nadidestroy nila yung ex mo, gano'n. Kawawa naman ang ex mo, no? Kawawa naman ang inyong ex at dinidestroy daw siya, tinutupok nitong mga kontrabida, natural kontrabida yung mga yan. Oh, para nagsiselebrate pa, siguro nag-inom-inuman niya sila. Pagka nagtagumpay ang kanilang mga spiritual na ginagawa, alam niyo yung spiritual na ginagawa, like ritual, witchcraft, ang ganyan. Bakit na dinidestroy itong ex mo? Ex ninyo pala. Dahil gusto kang mapangasawa nitong ex ninyo. No? Itong ex mo o ex ninyo, gusto kayong mapangasawa nito, gusto kang mapangasawa nito. Kasi maramihan to guys kaya ginagawa ko, ninyo, ganun. Ex ninyo. Oh, may gumagawa dito. Hindi ni-destroy nila. Yan, nalulungkot ito. Ex ninyo kasi hindi na kayo nakakasama dahil may ginagawa sila para pigilan, no? Pigilan yung ex ninyo, ginagawa sila mga spiritual at dinidestroy pa nila. Hindi na yan contented sa buhay kaya wala kas buhay niya, hindi ka pa niya napangasawa. Ayaw ko mangialam dito. Tulungan ko ba? Hindi ko daw tulungan. So, huwag ko daw tulungan, no? Siguro mga challenges lang din yan sa inyo. Pero bahala, manalangin na lang kayo, no? Huwag lang kayo gumawa ng mga kademonyuhan din kasi hindi Diyos, hindi kayo sa side ng Diyos pag gumawa ka ng mga kademonyuhan, kagaya ng mga witchcraft, black magic. Ang gagawin ninyo ay manalangin na lang, no? Yan. Para kung inusinti kayo at itong mga kalaban ninyo ay sa kadiliman, kayo sa side ng Diyos, tutulungan kayo ng Diyos. Yan. So yan.
So, hindi ako mangialam. Bakit kaya? Gusto ko malaman. Nine of Swords. Kasi, ayan, mga atake yung mga yan sa isip ko. Mga atake daw sila sa isip ko. Itong mga to. Oh, pag nangialam ako dyan, hindi naman ako natatakot. Mga atake sila sa isip ko. Yun lang bang reason? Yun lang daw ang reason. Kanino ang kagustuhan niya huwag mga alam sa God? Hindi. Jesus Christ. Hindi. Mga angels of light. Hindi. Mga kaaway. Mga kaaway daw. Yan ang gusto nila, wag akong mangialam. Pero okay lang ba sa God na tulungan ko itong mga to? Itong person ng mga naredingan? Okay lang pala sa God. Kasi lang inatake din ako, guys. Yun nga. Ayaw nila mangialam ako. Pero okay lang sa God eh. Tulungan ko eh. Ano ba itong mga to? Mga witches ba yan? Yung mga na-atake dito sa person ng naredingan. Kasi kung sa kadiliman sila, mga witches sila. Yes. Tutulungan ko to. Okay lang naman sa God eh. Itong mga witches na to, na mga nag-rejoice, na celebrate sa pandidestroy nila sa person ng naredingan dito, ay mamamatay na. Ngayon na. Matayan. Matayan sila. So, more information. See? Mamatay nga itong mga witches na ito. Okay lang naman sa God eh. Tsaka ano to eh, pinapapatay ito na ng God eh. Yung mga witches na yan eh. Yun na yung solusyon dyan. At yan ay will naman ng God yan, patayin talaga yan, di ba? Nasa Exodus 22:18, patayin sila. Takot na, atakin na yung isip ko eh. Takot. Sino tinakot nila? Sarili nila. At pinapatay kasi ng God yung mga yan, guys. So, sanay na ako eh sa mga pang-atake ng iba-iba. Hindi lang sila, hindi lang mga witches, warlocks. Pati yung mga off-fallen angels. So, kagabi nga lang eh. Ilan dito yung umatake sa akin ng mga summon yung ginawa nila. Kaya panay umulo ng aso. May 6 siguro. Sunod-sunod na umulo ng aso. Kunwari nag-umulo yung mga aso. Maya-maya mayroon na naman. Maya, sunod-sunod may. Mga ilang minuto lang, ilang oras, meron na naman. Pang-atake yung mga sa kadiliman. Mamatay daw to. Itong mga witches nito. Mga alagad din sa tanan. Mga witches. Mga mahiling mag-challenge ng kanilang witchcraft. Mga kaaway ito. Mga kaaway, mga witches. Kaaway ng liwanag yan. Kaaway ng mga chosen ones yan ng God. Yan. Yan ay mga apprentice ni Satanas yan. Yung mga witches at yung mga nagbenta at nagsanla ng kaluluwa nila sa Diablo. Yan ay mga apprentice ng Diablo. Apprentice ni Satanas yan.
Yan ang tinatawag na apprentice ni Satanas. Kilala niyo si Morgue. O, sabihin na naman ninyo, paninira. Ha? Tingnan niyo naman, obserbahan niyo naman yung kanyang mga vlogs, no? Puro paninira sa God, kay Jesus Christ. Napaka-manipulative. Kahit halata na gumagawa ng kwento ay care niya. Oh, hindi siya nahiya kasi nga nagmamasteral yan mga apprentice ng Diablo na yan in the Devil's Kingdom ng pang-manipulate at pang-deceive at pagsisinungaling. Yan. Kita niya, si Morgue official. Yan example ng apprentice. Si ano din? Si Telestay. Oh, sabihin na ninyo paninira ha. Magaling yan sila maglagay ng mask, guys. Different mask para paniwala ang mga tao. Pero yung si Morgue na yung halatang halata na talaga yon. Si Telestay magaling pa yung mag-hide, mag-cover siya ng mga niya na. Kasi alam nyo, bakit ko na-notice yan si Telestay na yan siya. noon pa dati pa, no? Obserbahan ko yan eh. Hindi yan paninira. Based observation ko. Malalaman ko pagka false prophet, yung false spiritual teacher, kasi basahin yung meaning ng kung ano yung mga sign ng isang false prophet or false spiritual teacher. Nasa Google lang. Pwede nyo i-search yan. Yung mga services nila, spiritual services nila, ginagawa nilang parang business, pinagkakitaan. Kumbaga sila, hindi sa pinagkikitaan, kundi humingi sila ng bayad. Kita nyo, may libro siyang binibenta si Telestay. May libro siyang binibenta na ginagamit niya yung Diyos para kumita siya ng pera, o mahal pa ata yung binta nun. Tapos, yung core na scriptures, dinidistort nila. Yan ang mga false prophet. And they say what people wants to hear. Kita nyo, may sarili siyang version ng bawat scriptures, ng bawat Yung core ng scriptures na sa Bible na nga, bibigyan niya pa ng malalim na meaning para i-bent nila na yung lalabas na kung ano yung lies nila, no? They create lies. Ginagamit ka nila pati yung scriptures, yung Bible ng mga false prophets. Akala nyo, hindi. And they say what people wants to hear. They only say what people wants to hear. Diba? Ganun siya. Gusto-gusto ng mga maraming tao yan kasi yung gusto lang nila marinig, yun ang sinasabi ng mga false prophet. Hindi yung katotohanan. They cannot save souls. Yung mga false prophets na yan. And hindi naman sila, yung intention nila ay masave ang soul sa mga tao. Kundi yung mamislead ang mga tao. Yan ang mission na kay Satanas eh. Kaya kung manotice nyo, mga liars, deceptive, malaga lang sila yung kumita ng pera. And talaga sila, nag-aas ng, yung may bayad yung kanilang mga spiritual services. Kasi kung tunay yan sa Diyos, libre. Mamigay pa yan ng libro magpamigay niya pa yan. Pagtulong, walang bayad. Ganon yun. Yun ang totoo. Basahin niyo yung ibig sabihin ng kung ano yung mga signs ng false prophets, no? So that you will be aware kung ano yung mga false prophets. Yun pala yan yung pinapanood ninyo. Dati ko pa yun notice yung si Telestay na yan. So, mamatay ito mga witches na ito. And because of that, para maging madali na lang sa inyo ng person mo na magsama kayo at mapangasawa kanya. At yan naman talaga ang gusto niya kasi pag hindi ka niya napangasawa or kaya ay wala ka sa buhay niya, hindi ka niya asawa, malungkot siya hindi siya kontento sa buhay niya So, yan. Baka magtanong iba, bakit patayin talaga? Yun naman ang utos ng God kasi kung pagbibigyan nyo pa yan, mabuhay, nabigyan lang ng leksyon, kung kaya pinapapatay ng God yan,
sa Bible yan, utos ng ganyan. Ganun at ganun pa rin yung gagawin nila. Puro lang yan sila promise. Magbago na ako, hindi na ako mag-ano. Pero pag ano na naman, nabot na naman ang pagkabuang nila, inggit nila, pagka-greedy nila, kung ano man nag-joke sa kanila, greediness, inggit, kadalasan ganyan. Gagawa na naman yan sila. Hindi yan sila titigil, guys. Ganun yan sila. At nagawa nga nila magbinta o magsanla ng kaluluwa nila para lang ma-fulfill yung mga desires nila na mag-destroy, manghalit, mamisti, manggambala, di ba? Ng iba, kahit wala namang ginagawa sa kanila, yung pampalabasin nila masama, yung mga ginagawa nila ng kasamaan. See? And Queen of Wands. Yan nga ang misyon ng mga tunay na chosen ones of God, patayin ng mga witches, users, warlocks. Kasi yan talaga inuutos ng God. Number 1 yan, na yan ang mga nagkikiri ng missions from God, yung mga chosen ones. Yan. I'm not chosen one, guys. Baka sabihin nyo, chosen one to. Hindi pa ako chosen one. Hindi din ako prophet. Baka sabihin nyo feeling prophet to, feeling chosen one hindi ako prophet, hindi ako chosen one. So ayan, Queen of Wands. Magiging ka na din sa wakas, magiging attractive, good looking, mag-blooming ka, strong, mag-blooming kayo, maging strong, maging powerful na ang inyong personality, at confident, at possible makareceive kayo ng flowers sa inyong person, and Wheel of Fortune in reverse. May hindi siswertehin dito na puno ng baggage, yung problema. Sino yan? Lumalabas dito yun. Hindi yan makatulog. Ano yan siya? Yung hindi makatulog na yan. Para mabigatan siya, hindi na siya swertihin, hindi siya makatulog eh. Ito yung mga nang mamarusa ng black magic. So, hindi na pala yun makatulog yung mga yun paggabi. Tapos, hindi sila gawa ng witchcraft, no? Ibig sabihin yan, sa kanila tumatama yung witchcraft nila kaya hindi makatulog. Upright ba to? Sa kanila doon tumatama yung witchcraft nila kung kaya hindi sila makatulog. Yung iba siguro ginagawa nila, bumabalik sa kanila. No? Kasi yung mga yan, hindi lang isang tao ginagawa nila dahil mission niya kay Satanas yan. Kung sino ang atirahin ng mga yan. No? At feeling powerful ang mga yan dahil may powers daw sila. Di ba? May powers daw sila. Ayan na natin. At ganyan sila. Mayabang sa powers nila galing kay Satanas. Kapalit ang kaluluwa nila. So, ayan. At clouded, pati stuck sila, clouded ang kanilang judgment, puno ng fear ito, nag-overthink sila. Hindi mapanatag, balisa ang utak niyan, balisa ang isipan ng mga yan. Ano yung bago lang ba ito na puno ng kargayan? Bago lang daw, kasi di ba mamatay nga yan sila. So, that's a good news for their victims, no? So, yan. And salbahe kasi yung mga alagad ng kadiliman na yan, no? Kaya sila pinapapatay ng God kasi yung mga salbahe yan, ang mga tunay na salbahe. Sila talaga yung nag-uumpisa ng gulo, ng papalabasin lang nila na yung biktima nila, ginagawa nila ng witchcraft, yun daw ang nag-umpisa. Palibasa napaka-manipulative nila at kahit yung energy, minamanipulate nila. You know? Di ba? Parang nang yan sila nang hypnotize ng tao. Ilam yan, gamit yung orasyon nila.
Susundin sa will nila ang mga biktima nila. Ganun ang ginagawa nila. Kaya napapalabas nila na yung biktima nila ng witchcraft ang masama ng katotohanan. Sila ang nag-umpisa ng gulo. Sila talaga nag-umpisa ng mga kasamaan. O sila talaga ang nag-umpisa ng lahat-lahat. Kumbaga, sa umpisa pa lang, they want to destroy na because of their greediness and their envy, gusto na nilang i-destroy yung tao. Ang dami nilang nauuto, napapaniwala ng lies and deception nila pero hindi nila mahitsagad yan. So, ayan. And, hindi na din sila makapaglagay ng boundary, may mamawala din sa kanila. Experience niya sila ng emotional turmoil at hindi na maging klaro ang kanilang isipan. Yan. Huwag na kayo magtaka kung bakit nang atake din sila sa akin at panay ungol ng mga aso dito kasi tinan nyo naman sa mga readings ko. Diba? Diba guys? Never mind about sa akin sa mga dyan kasi mission ko naman yan from God and carry ko naman guys. You see, I'm still here. I'm still here. Lively and alive and healthy. Kumakain ng magana. Diba? Magana. Ay, ang ulam ko minsan ay bagoong lang. Bagoong. Minsan ay toyo. Di ba? Masarap pa rin. Ay, toyo minsan ulam ko. Sarap pa. So, Empress. There's, na dito, mangyayari. Pag-i-invest ng person ninyo towards sa inyo at matchak na ninyo ang all good things and mag-blooming and maging abundant ang buhay ninyo. So ayan, ito na lamang for by the way, ano bang gusto sabihin ng inyong person sa inyo? Mahal daw kayo ng person nyo, in love talaga sa inyo yung person nyo. Huwag nyo lang din pakialaman ang buhay, ang love life ng iba. Be happy sa matatanggap ninyong mga blessings. Focus lang kayo sa inyong buhay. Huwag ninyong try na kontrolin ang situation at buhay ng iba kasi wala kayong pinagkaiba sa mga witches kung ganun kayo, di ba? Sa malagad ni Satanas. So, the Page of Cups in reverse, mind your own business, kumaga, halot your own arikis, ganon. And Page of Cups in reverse. So, nanginayang daw talaga sa inyo itong person ninyo. So, ayan. Diba? So, ito na lamang for Libra, Gemini, Aquarius, Air signs.